Isang araw, sa barangay Maulat ay may isang batang nagngangalang Simon. Si Simon ay batang mag-isa na lang sa buhay, masipag at medyo may pagkamahiyain, kaya kaunti lang ang kanyang kaibigan. Pinalaki si Simon na mabuti at may takot sa Diyos, marunong makisama at rumispeto sa kapwa-tao. Pumunta siya ng bukid nang may makita siyang kabataan na kumukuha ng mangga. Gusto niya sanang humingi, subalit nang kaniyang lapitan ang tumpok ng mga bata ay hindi niya inasahan ang nangyari. "Uy, si Simon na naman. Umalis ka dito, hindi ka naliligo." Tawa ng bata. Mapang-asar na sabi ng isang bata. "Kaya nga, kung ako sa'yo, Simon, ipapaligo ko na yung pabango," sigunta ng isang bata. Nahiya naman si Simon kaya napayuko at umalis na lang siya. Habang naglalakad siya ay hindi niya napapansin ang pagtulo ng kanyang luha. Tinanong niya kung anong mali sa kanya. Bakit ganito palagi ang trato sa kanya ng ibang bata? Tulad ng palagi niyang ginagawa kapag nabubuli siya ay pumupunta siya sa isang puno ng akasya. Sa isang liblib na kagubatan, doon ang kanyang pahingahan. Lalo na sa mga batang umaalipusta sa kanya. Umupo siya sa puno at doon tinuloy ang kanyang iyak na kanina pa niyang pinipigil. "Ang sama-sama niyo. Wala akong kasalanan sa inyo, pero bakit ganito? Lagi ang nararanasan ko." Pagtangis ng batang si Simon. Iyak lang ng iyak si Simon, binubuhos niya lagi sa gubat na yon ang lahat ng bigat ng pakiramdam niya. Para kay Simon, comfort place niya na ang lugar na yon. Naulit nang naulit ang mga ganap na yon. Palagi siyang nabubuli at tanging takbuhan niya ay ang puno ng akasya. Hanggang sa isang araw, dahil sa lungkot ng batang si Simon ay doon na siya nakatulog at inabot ng gabi. Habang nasa kalagitnaan ng tulog ay ginising si Simon ng isang kaluskos sa paligid niya. Tumayo siya at tinignan ang paligid niya. Parang may ibang tao sa lugar na yon. "May tao ba dyan?" Natatakot na sabi ni Simon. Pinakiramdaman niya ang paligid at narinig niya ang mabibigat na yabag na nanggagaling sa may likod niya. Agad siyang tumingin ng napakabilis sa likod niya, pero wala siyang nakita. Dahan-dahan niyang ipinaling ang ulo niya sa unahan dahil sa init ng hangin na dumadumpi sa leeg niya. Pagtingin niya sa harapan ay bumungad sa kanya ang isang nakakatakot na nilalang. Kalahating tao at kalahating kabayo ito na puno ng maitim na balahibo. Natumba si Simon dahil sa sobrang takot niya. Tiningnan niya harapan ng anyo na nasa harap niya. Nakakatakot ito at parang galit ito sa kanya. Biglang nagsalita ang tikbalang. "Araw-araw mong ginugulo ang tahanan ko. Napakaingay mo at puro iyak ang naririnig ko sa'yo. Hindi ka dapat mabuhay, bata. Dapat sa'yo'y makatikim ng leksyon." Malagong na boses nito at sobrang lakas. Nakatitig ito ng masama sa kanya at akma na siyang lalapitan ng sumigaw si Simon. "Tulong! Tulong! Lolo Feliciano!" Sigaw ng batang si Simon na nagpahinto sa balak gawin ng tikbalang. "Anong sinabi mo? Tama ba ang narinig ko? Lolo Feliciano ang sabi mo?" Tanong ng tikbalang na parang kumalma ito at gulong-gulo sa narinig. Opo, lolo ko po si Feliciano." Natatakot at nanginginig na sabi ng bata. Nagulat ang tikbalang at tiningnan niya ang maigi ang mukha ng bata. "Ikaw pala ang apo ni Feliciano. Ikaw pala ang tunay niyang kadugo. Naaamoy ko ang dugong dumadaloy sa iyo. Naging kaibigan ko si Feliciano ng mahabang panahon. Siya ang naging kasama ko at naging totoong kaibigan. Palagi kami naglalaro noon ni Feliciano. Bata pa ang lolo mo nung takutin ko siya at tinawanan niya lang ako. Nagtaka ako at napaisip kung bakit hindi siya natakot sa katulad ko. Kaya nakakita ako ng kakaiba sa kanya. Siya lang ang tatanggap sa akin bilang isang tikbalang. Magkaiba kayo ng lolo mo. Kung siya matapang, ikaw ay isang duwag. Pumupunta ang lolo mo sa punong ito ng may ngiti sa labi. Subalit, pumupunta ka dito ng may hikbi
Magkaiba kayo pero parehas kayo ng puso. Nababasa ko ang nilalaman ng puso mo at puno ito ng puot at galit. Hinawakan ng tikbalang ang ulo niya at nanginig siya sa takot, pero hinayaan na lang niya ito. Wag mo akong saktan, patawarin mo ako, uuwi na ako. Pagmamakaawa ni Simon. Sige, kung yun ang gusto mo, sabi ng tikbalang. Sabay karipas ng takbo na yumanig sa paligid. Nawala ang tikbalang at naiwang tulala si Simon. Naguguluhan at takot na takot siya sa nangyari. Nagtatakbo na siya pauwi at natulog. Kinabukasan ay nagising siya dahil sa ingay ng mga bata sa labas na tila binabato ang bubong niya. Hoy Simon, lumabas ka dyan. Mabaho ka, mabaho. Nagsitawanan ng mga kabataan sa labas. Sanay na si Simon sa ganitong yugto. Palagi siyang ginigising ng mga batang galit na galit sa kanya. Hindi na lang niya pinapansin ang mga bata sa labas. Nagpalit siya ng damit at akma nang lalabas nang bigla siyang kinuwelyuhan ng isang bata nang palabas na siya sa pinto. Uy, nagpalit ka lang ng damit no? Kaya ka namamaho eh. Pagkatapos sabihin ay biglang sinuntok si Simon kaya napahiga siya. Hinila siya ng mga bata palabas at nagtatawanan pa ang mga ito. Habang nakahiga si Simon at iniinda ang suntok na natamo niya ay nakita niyang pumulot ng bato ang mga bata. Tara, batuhin natin yung mabahong to, sabi ng tila leader ng mga bata. Agad namang sumang-ayon ng iba at binato nila si Simon na noong ay nakahiga na. Subalit isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Biglang huminto sa ere ang mga batong hinagis nila. Lahat ng mga bata ay natulala, hindi makapaniwala sa nakita nila. Kahit si Simon na nakahanda na noon sa mga bato ay natigilan din nang makita niya ang mga bato na naglulutangan sa ere. Maya-maya ay bumulusok ang bato pabalik sa mga bata at tinamaan sila ng mga hinagis nilang bato. Ang iba ay natumba sa lakas ng impak noon. Nagtakbuhan sa takot ang mga bata dahil sa naranasan nila. Naiwang mag-isa si Simon, gulat na gulat sa nangyari. Tumingin siya sa lupa at nakita niya ang isang hibla ng mahabang buhok na kulay ginto. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang tikbalang sa may damuhan at agad na ding nawala. Napagtanto niya na ang tikbalang ang tumulong sa kanya. Agad siyang pumunta sa puno ng akasya at inintay niyang maggabi. Gusto niyang magpasalamat sa tikbalang dahil sa tulong na ginawa nito sa kanya. Nagiintay lang siya doon hanggang sa maghating gabi. Nadinig niya ang kalusko sa paligid at kinabahan pa siya ng mga oras na yon. Pero alam niya sa sarili niya na hindi siya sasaktan ng tikbalang. Maya-maya nagulat siya nang biglang nasa likod na niya ito. Natakot siya kaya medyo napaatras siya. Bakit ka bumalik sa lugar na ito? Tanong ng tikbalang. Gusto ko sanang magpasalamat, sagot ni Simon kahit natatakot. Lumapit sa kanya ang tikbalang at hinawakan siya sa balikat sabay sabing, Simon, kailangan mo maging matapang para sa sarili mo. Huwag kang pumayag na inaapi ka. Mas matapang ka pa kaysa sa kanila ni hindi nga nila kayang humarap sa akin eh. Kaya dapat matuto kang lumaban kung kailangan, sabi ng tikbalang. Nang mga oras na yon ay medyo nawala ang takot ni Simon sa tikbalang. Hindi na kasi niya ito nakikita na masama, kundi nakikita niya ito bilang isang kaibigan. Pep, pwede ba kitang maging kaibigan? Nakikita ko na mabait ka, sabi ng batang si Simon. Tumingin sa mata niya ang tikbalang at bumitiw sa pagkakahawak sa kanyang balikat. Sabay akma nang aalis ito nang pigilan ito ni Simon. Saan ka pupunta? Sabi ni Simon. Lumingon lang ang tikbalang sabay sabing, magkikita tayong muli kaibigan, sagot ng tikbalang at kumaripas ng takbo kasabay ng mababigat na yabag. Naiwang mag-isa si Simon na may ngiti sa labi. Magmula ng araw na yon ay pansin ni Simon na natakot lahat ng mga bata sa kanya. Akala ng mga ito ay may kapangyarihan siya. Kumalat ang balita sa nangyari sa mga batang nambato kay Simon. Inakala ng mga tao na may sa demonyo ang batang si Simon. Kaya umisip sila ng plano na patayin ng bata. Nais ng taong bayan na sunugin ang bahay ng batang si Simon.
Habang natutulog noon si Simon ay ginising siya ng maingay na kapaligiran. "Patayin natin ang batang yan. May sa demonyo yan." Sigaw ng mga tao sa labas sabay tapon ng gasolina sa bahay ni Simon at sinindihan ng apoy. Gulat na gulat si Simon sa nasaksihan niya. Napagtanto niya na nanganganib ang buhay niya. Alam niyang katapusan niya na ng gabing iyon. Subalit habang nakaupo lang sa isang sulok si Simon, ay bigla niya na lang nakita ang tikbalang sa likod ng bahay niya. "Simon, sumakay ka sa akin. Lumabas ka sa bahay na yan." Sigaw ng tikbalang sa likod. Nakita na si Simon ang tikbalang kaya dali-dali siyang lumabas at sumakay sa tikbalang. Nilingon ni Simon ng noon ay bahay na unti-unti nang tinutupok ng apoy. Mabilis ang takbo ng tikbalang. Kitang-kita ni Simon na parang gumuguhit lang sila at lumalagpas sa mga puno dahil sa bilis ng takbo nila. Ibinaba siya ng tikbalang sa isang daan at sinabi nitong magpakalayo-layo na siya at huwag nang babalik sa lugar na iyon. Sabay yakap sa kanya ng tikbalang. Napaiyak si Simon dahil maghihiwalay na sila ng kaibigan niya. Matagal niyang pinangarap magkaroon ng kaibigan at ngayon ay nawala na. Bumitaw sa pagkakayakap ang tikbalang at nakangiti itong nagpaalam sa kanya. "Alam kong matapang ka, Simon. Alam kong kaya mo na mag-isa. Nakita ko kung paano ka naging mahina at nakita ko din kung paano ka naging malakas. Salamat sa iyo, kaibigan." Umiiyak si Simon at muling niyakap ang tikbalang. "Huwag mo kong iwan. Hindi ko kayang wala ka. Tao ka, Simon. Ako ay isang tikbalang. Naway maging aral sa iyo lahat ng sinabi ko. Salamat sa iyo, kaibigan. Tatanawin ko itong utang na loob sa iyo." "Lolo Simon, yun lang po ang kwento nyo? Ano pa po nangyari sa tikbalang? Magkwento pa po kayo, dali na, Lolo Simon." Sambit ng batang si Angelo na nasa 8 taong gulang na. "Oo nga po, Lolo. Magkwento pa po kayo." Sambit ng panganay niyang apo. "Ay nako, matulog na kayo mga apo. Maaga pa ang pasok niyo bukas." Sambit ni Simon sa mga apo niya habang nakahiga na ang mga ito sa kama. Maya-maya ay lumabas si Simon sa kwarto at tumupo sa sala. Kinuha niya ang lumang wallet niya at binuksan. Kinuha niya sa loob noon ang isang gintong buhok sabay ngiti. "Naway nasa maayos kang kalagayan, aking kaibigan." Sambit niya sa isip habang nanggigilid ang luha. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Simon, ang batang may kaibigan tikbalang. Naway abangan niyo po ang susunod kong kwento. Maraming salamat mga kagimbal. Lagi niyong tandaan na palaging magtiwala sa sarili at huwag magpaapi at magpaapekto sa sinasabi ng iba. Tandaan mo na ikaw ang mas nakakakilala sa sarili mo at hindi sila.